Kay Tatay Digong at sa iyo po at sa lahat po ng PDP Laban. Ticket po, hayaan nyo po, huwag po kayo mag-alala, kami po bahala sa inyo mga sambayan ng Pilipino na nagmamahal po sa mga tao. Mabuhay po at nagmamahal po sa ating ng bayan. My goodness! Para lang daw kayo nag-deliver ng suka. Hayaan nyo na lang. Basta huwag na tayo nito. Assalamualaikum. Iya brother. Itu brother. Maisabahasi angkat kita itu. Ayun oh. Salamat po. Gumba. Kung talagang niwalaan ay isang pasyente na nakukulong dahil. Salamat po. Dikit ka na po tayo. Always believe in peace.
isusulong natin ang resolusyon na hindi pwede ang liquidation by certification. Yung Joint House and Senate Resolution number 10 must be abolished. So kung hindi man kami nila papanigan, at least ang taong bayan alam nila na nanindigan tayo. Number 2, isusulong natin na lahat ng mga tumatakbong kandidato at mga political parties, including party list, ay dapat pumirma ng General Declaration Waiver na lalabanan nila at itatakwil nila ang communist terrorism, ang CPP, NPA, NDF at lahat ng mga violent extremism. Pag hindi sila pumirma sa declaration na yan, hindi sila pwedeng tanggapan o hindi sila pwedeng matanggap ng kanilang mga certificate of candidacy. Dapat linisan natin ang party list system. Agree ako sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi dapat ang party list ay backdoor ng mga politiko, oligarko, kontraktor at mga ganid na mga abusadong politiko na ginagamit nila para ikutan ng batas. At pangalawa, kailangan din po na palakasin natin ang Barangay Development Program upang nang sa ganun po hindi magkaroon ng gap for development ang ating mga kanayunan at mga barangay na dating pinukaran ng CPP, NPA. At ang pang-apat naming panawagan, kailangan po pati ang Kongreso ino-audit ng COA at nire-report din po ang lahat ng expenditures at nililinaw dapat ito na hindi sila exempted ang Kongreso na maging transparent sa lahat ng pondo. Isa yan sa isusulong natin at of course mas palalakasin natin ang advokasya para doon sa hindi po digmaan at tapang-tapangan ang dapat na patakaran sa West Philippine Sea. We will pass resolution encouraging diplomatic and dialogue lines of foreign interaction sa China. Hindi po yung mali at baluktot na panawagan na magtapang-tapangan at magdigma-digmaan. We have to have a dialogue and transparent foreign relations sa iba pang mga bansa. Susuportahan namin yan sa ipanog sambayanan. At lalo na po ang panawagan panghuli na ang mga katutubong pamayanan na hindi na muling balikan ng CPP, NPA, NDF, dapat palakasin po ang pagbaba ng development at ng mga pangangalaga ng gobyerno sa hanay ng mga katutubong pamayanan at mga tribo. Ito nga, paano ba dapat katakutan ito ng mga komunista? Dapat lang. At ito ang talagang magiging tinik sa kanilang lalamunan at hindi natin papayagan na ang mga komunistang terorista na nagkukunwaring party list ay makapasok pa sa Kongreso. Kaya kami tumatakbo. They are the main target ng ating paglalantad at mga pagbubunyag at dapat maiangat ang kamalayan ng mga mamamayan na hindi tayo malinlang sa panluloko ng propaganda at maniobra ng mga communist terrorist urban operatives kagaya ng party list na ginagamit ko. Ano po number ng... Number 18 sa balota po. At kami po ay naninindigan na hindi po kami inutusan lamang para bumili ng suka para maging party. So klaro maraming salamat at sana may masmasan si Marcos Jr. that even his senatorial candidates refuse na gamitin ang kanyang cheap, unprincipled, irresponsible na uri ng mga pananalita. Not one of the candidates sa lineup ni Marcos ang sumunod sa kanyang mga very cheap na mga bad propaganda operations. Magbayad muna siya ng buwis na 203 billion pesos at explain niya saan napunta ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth at bakit zero budget ang PhilHealth at bakit ibinenta ang 25 tons of gold ng Pilipinas na umaabot sa 129 billion pesos. Magpaliwanag muna siya saan napunta ang 1.3 trillion pesos sa 2 taon na mga bulok at palpak na mga flood control project na kinurakot nila bago siya magtapang-tapangan sa kanyang pananalita. Hindi bagay, wala sa wastong katinuan, very unpresidential, irresponsible, and unprincipled kind of statements coming from a president. Thank you po.
Meron lang certificate of candidacy. Maniwala kayo kasi si Pastor Apollo, si Apollo noon dahil sa kanyang kahirapan ay gumagawa ko. Meron tayo